Maraming nagsasabi na dahil umamin si Marcoleta sa harap ng publiko na tumanggap siya ng malaking halaga ng pera, tila malinaw na ang kaso laban sa kanya. Ngunit sa larangan ng batas, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Ang unang tanong ay hindi kung umamin ba siya o hindi. Ang mas mahalagang tanong ay kung anong partikular na batas ang maaaring nalabag at kung sapat ba ang mga ebidensya upang mapatunayan ang bawat elemento ng kasong isasampa laban sa kanya. Kung pag-uusapan ng plunder, isa ito sa pinakamabibigat na kasong kriminal laban sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi ito ginawa upang parusahan ang bawat pagtanggap ng pera o regalo. Ang layunin ng batas ay habulin ang malawakang korupsyon at sistematikong pagkamal ng yaman gamit ang kapangyarihan sa gobyerno. Ang Republic Act 7080, na mas kilala bilang Anti-Plunder Act, ay isinabatas bilang tugon sa malawakang aligasyon ng ill-gotten wealth noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Layunin nitong papanagutin ang mga opisyal na umano'y nagkamal ng napakalaking yaman sa pamamagitan ng sunod-sunod na iligal na gawain habang nasa pwesto. Sa paglipas ng panahon, binago rin ang ilang probisyon ng batas. Isa rito ang pagbaba ng monetary threshold mula 75 million pesos tungo sa 50 million pesos upang masaklaw ang mas maraming kaso ng umano'y malawakang katiwalian. Gayunman, hindi ibig sabihin na kapag may tumanggap ng halagang lampas sa itinakdang threshold ay otomatiko na itong plunder. Sa batas, kailangang mapatunayan ang tinatawag na combination o series of overt acts. Ibig sabihin, hindi lamang isang pangyayari ang kailangang ipakita. Dapat ay may malinaw na pattern ng magkakaugnay na mga kilos na nagpapakitang may sistematikong pagkamal ng yaman gamit ang kapangyarihan bilang opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga probisyong maaaring tingnan ay ang pagtanggap ng komisyon, regalo, porsyento, kickback, o anumang uri ng benepisyong pinansyal na may kaugnayan sa isang kontrata o proyekto ng gobyerno o dahil sa posisyon ng isang opisyal. Dito nagiging masalimuot ang usapin. Kung ang perang ibinigay kay Marcoleta ay talagang ibinigay dahil siya ay isang kongresista at may kaugnayan ito sa kanyang opisyal na tungkulin, maaaring magkaroon ng batayan ang reklamo. Ngunit kung igigiit naman ng depensa na ang pera ay ibinigay upang hikayatin siyang tumakbo sa Senado o bilang suportang pampulitika at hindi kapalit ng anumang pabor sa gobyerno, ibang usapin na yon. Dito papasok ang kahalagahan ng intensyon ng nagbigay, ang layunin ng pagtanggap at ang aktual na nangyari matapos maibigay ang pera. Kung mapapatunayang walang kontratang naaprubahan, walang permit na naiproseso, walang lisensyang naipagkaloob, at walang espesyal na pabor na ibinigay kapalit ng perang natanggap, maaaring maging mahirap patunayan ang ilan sa pinakamahalagang elemento ng plunder. Hindi lamang plunder ang maaaring maging usapin. Possible ring rin kung may paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ilalim ng batas na ito, mahalagang mapatunayan na ang regalo o benepisyong natanggap ay may direktang kaugnayan sa isang kontrata, transaksyon, permit o lisensyang pinakialaman o inaprubahan ng opisyal ng gobyerno. Kung wala ring malinaw na koneksyon sa mga elementong ito, magiging hamon din ang pagpapatunay ng naturang paglabag. May isa pang aspeto na maaaring suriin. Kung ang perang natanggap ay talagang campaign donation, bakit hindi ito naideklara sa Statement of Contributions and Expenditures kung kinakailangan itong ideklara? Kung may pagkukulang sa pag-uulat, maaari itong magbukas ng ibang legal na usapin sa ilalim ng Omnibus Election Code, bagamat hiwalay ito sa kasong plunder. May usapin din hinggil sa donor's tax kung ang perang natanggap ay tunay na donasyon at hindi bayad kapalit ng serbisyo o pabor. Kaya hindi sapat na sabihin lamang na may malaking halagang natanggap. Hindi rin sapat na sabihin may public admission. Sa korte, bawat elemento ng krimen ay kailangang mapatunayan sa pamamagitan ng ebidensya. May isa pang depensang maaaring gamitin. Kung ang perang natanggap ay ibinigay bago pa magsimula ang opisyal na campaign period, maaaring idiit na naging personal na pondo ito at hindi sakop ng ilang probisyon ng election law tungkol sa campaign contributions. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin natatapos ang usapin. Ang mas mahalagang tanong ay kung bakit ibinigay ang pera. Ano ang kapalit nito? May hinihinging pabor ba ang nagbigay? May naaprubahang proyekto ba? May kontratang naipasa ba? May permit o lisensyang naaprubahan dahil sa impluensya ng opisyal. Kung walang matibay na sagot sa mga tanong na ito, magiging mas mahirap patunayan ang pinakamabigat na mga kasong kriminal. Sa kabilang banda, kung may lalabas na ebidensyang nagpapakita ng magkakaugnay na mga transaksyon, paulit-ulit na pagtanggap ng benepisyo, at malinaw na layuning magkamal ng yaman gamit ang kapangyarihan sa gobyerno, maaaring lumakas ang kaso.